Sa dulo ng isang makipot at maputik na daan sa liblib na bahagi ng Dipolog, matatagpuan ang baryong tila isinantabi na ng panahon. Napapaligiran ito ng makakapal na punong kahoy, matataas na talahib, at masukal na kagubatan na tila may sariling buhay kapag sumasapit ang dilim. Sa araw, payapa ang tanawin. May mga batang naglalaro sa tabing ilog, may mga magsasakang nag-aararo ng lupa, at may mga inang nagsasampay ng damit sa bakuran. Ngunit kapag lumulubog na ang araw, nag-iiba ang anyo ng baryo. Nagiging mabigat ang hangin. Parang may matang nagmamasid sa bawat galaw ng tao. Dito muling babalik si Silvestre. Sa isang lumang bus na halos kalawangin na ang gilid, nakaupo siya sa bandang hulihan, tahimik na nakatingin sa bintana. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila may kinikimkim na libu-libong alaala. May mga peklat ang kanyang mukha, bakas ng mga taong ginugol niya sa likod ng rehas. Ang kanyang buhok ay bahagyang humahaba na, may halong uban kahit hindi pa siya matanda. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng kalyo, at nanginginig paminsan-minsan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa mga multong patuloy na bumabalik sa kanyang alaala. 10 taon. 10 taong pagkakabilanggo ang kanyang pinagdaanan dahil sa isang krimeng hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin ng kanyang konsensya. Pagpatay. Ngunit hindi basta pagpatay. Pagpatay sa isang nilalang na pinaghinalaan niyang aswang. Noong panahong iyon, wala siyang ibang inisip kundi ang protektahan ang kanyang pamilya at ang baryong kinalakan niya. Ngunit sa mata ng batas, isa lamang siyang mamamatay tao. At ngayon, malaya na siya. Ngunit ang kalayaan ay hindi nangangahulugang katahimikan. Huminto ang bus sa gilid ng daan. Sumigaw ang konduktor. "Dipolog, huling babaan!" Dahan-dahang tumayo si Silvestre. Isinabit niya sa balikat ang kanyang lumang bag na halos mapunit na sa katagalan. Ito lamang ang dala niya, ilang damit, isang lumang rosaryo at isang maliit na supot na may laman na mga anting-anting na minana pa niya sa kanyang lolo. Bumaba siya ng bus. Sinalubong siya ng alikabok at mainit na hangin. Sa harap niya, ang baryong minsang naging tahanan niya. Ngayon ay tila banyaga na. Naglakad siya ng mabagal sa makipot na daan. Ang mga bahay ay gawa pa rin sa kahoy at yero, ang ilan ay tila handa ng gumuho. May mga matandang nakaupo sa bangko sa harap ng sari-sari store. Nang makita siya, napatigil ang kanilang usapan. Napatingin sila sa kanya at agad nilang nakilala. Si Silvestre ba yun? Bulong ng isa. "Siya nga, nakalaya na pala," sagot ng isa pa. Bumalik pa talaga dito. Naririnig ni Silvestre ang kanilang mga bulong, ngunit hindi siya tumingin. Sanay na siya sa ganitong tingin, halo ng takot, pagdududa at paghusga. Sa bawat hakbang niya, bumabalik ang mga alaala. Ang gabi ng dugo, ang sigawan, ang apoy. Ang sigaw ng nilalang na hindi na niya makalimutan. Noon, isang gabi ng kabilugan ng buwan. May mga hayop na natagpuang patay sa baryo. Pinigtas ang leeg, sinipsip ang dugo. May isang buntis na babae ang nawala. May batang natagpuang wala ng buhay sa tabing ilog. Nagkaroon ng takot. Nagkaroon ng hinala. At nagkaroon ng paniniwala. May aswang sa baryo. At ang hinala ay tumuro sa isang tahimik na lalaking nakatira sa gilid ng gubat, si Mang Lucio. Isang ermitanyong bihira lamang makita sa araw. Laging may dalang sako, laging umiiwas sa tao. Maraming beses nang nakita ng ilan na naglalakad ito sa gabi. Isang gabi, sinundan siya ni Silvestre. At nakita niya ang hindi niya inaakalang makikita. Isang nilalang na may pakpak, may matatalim na ngipin, at naglalakad sa baligtad na paa.
Hindi niya alam kung panaginip iyon o katotohanan. Ang alam lang niya, natakot siya. At nang umatake ang nilalang, wala siyang ibang ginawa kundi ipagtanggol ang sarili. Itak ang ginamit niya. Isang hampas. 2, 3, hanggang sa bumagsak ang nilalang. Ngunit pagsikat ng araw, ang nakita ng mga tao ay bangkay ng isang matandang lalaki. Si Mang Lucio. Walang pakpak, walang buntot, walang pangil. Isang ordinaryong tao. At si Silvestre ang may hawak ng dugo ang itak. Hindi siya pinaniwalaan. Hindi pinakinggan. Hindi inintindi. Hinuli siya. Ikinulong at hinusgahan. Habang naglalakad siya ngayon sa baryo, muling bumigat ang kanyang dibdib. Huminto siya sa harap ng isang lumang bahay na halos matumba na. Ito ang dati nilang bahay ng kanyang ina. Dito siya lumaki. Dito siya tinuruan ng kanyang lolo tungkol sa mga anting-anting, mga dasal, at mga lihim na panangga laban sa dilim. Ngayon, wala na ang kanyang ina. Pumanaw habang siya ay nasa kulungan. Wala man lang siyang nagawa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Umungit-ngit ito na parang nagrereklamo. Sa loob, makikita ang alikabok at mga sapot ng gagamba. Ang mga muebles ay luma at sira na. Ngunit sa isang sulok, naroon pa rin ang lumang altar ng kanyang lolo. May kandila, may krus, may mga papel na may nakasulat na orasyon. Lumapit si Silvestre. Lumuhod siya. At unang beses matapos ang maraming taon, tahimik siyang umiyak. "Lolo, Nay, bumalik na po ako," bulong niya. Walang sumagot. Tanging hangin lamang ang dumaan sa bintana. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng higaan, napansin niyang kakaiba ang paligid. Tahimik ang baryo, masyadong tahimik. Walang tahol ng aso, walang huni ng kuliglig. Parang may pumipigil sa kalikasan na huminga. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa paligid. Sa malayo, sa gilid ng gubat, may nakita siyang anino. Matangkad, payat, at tila nakatingin sa direksyon niya. Kumislap ang kanyang mga mata sa dilim. Biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang takot, ang dugo, ang sigaw. Kusang gumalaw ang kamay ni Silvestre papunta sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ang maliit na supot. Binuksan ito. Sa loob, naroon ang kanyang mga anting-anting, mga lumang barya, piraso ng kahoy na may ukit, at isang maliit na krus na yari sa pilak. Mahina niyang binigkas ang isang orasyon. Habang ginagawa niya iyon, unti-unting nawala ang anino sa gubat. Ngunit alam niya, hindi iyon imahinasyon. Hindi iyon guni-guni. May bumabalik. May gumagalaw sa dilim. At ang baryong ito, ang baryong minsang nagtaboy sa kanya, ay muli na namang nasa panganib. Huminga siya ng malalim. Hindi na siya ang dating Silvestre. Hindi na siya ang binatang takot at nagdadalawang isip. Siya ngayon ay isang dating bilanggo. Isang lalaking may sugat sa katawan at kaluluwa. Isang antingerong hinubog ng sakit at pagkakasala. At kung may babangon mang kasamaan sa baryong ito, handa na siyang harapin ito. Kahit pa ang kapalit ay ang sarili niyang buhay. Pagsapit ng madaling araw, nagising si Silvestre sa malamig na simoy ng hangin na dumaraan sa sirang bintana ng kanyang bahay. Pawis na pawis ang kanyang noo at mabigat ang kanyang dibdib na parang may nakadagan dito. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at nanginginig ang kanyang mga kamay. Nanaginip siya. Muli niyang nakita si Mang Lucio. Nakatayo ito sa gitna ng kagubatan, duguan ng dibdib, nakanganga ang bibig, at nakatitig sa kanya ang mga matang wala ng buhay. Dahan-dahan itong lumapit habang tumutulo ang itim na dugo mula sa sugat nito. "Hindi pa tapos, Silvestre." Iyon ang huling narinig niya bago siya nagising.
Umupo siya sa kanyang higaan at napahawak sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Ilang taon na ang lumipas, ngunit ang gabing iyon ay patuloy pa ring bumabalik sa kanyang panaginip, parang sumpang ayaw siyang pakawalan. Tumayo siya at nagbukas ng kandila sa altar. Sinindihan niya ito at nagdasal ng mahina. Hindi niya alam kung sino ang kanyang kinakausap. Diyos ba, ang kanyang lolo, o ang sariling konsensya? Ang mahalaga, may mapaglalagyan siya ng bigat na nararamdaman. Matapos magdasal, lumabas siya ng bahay upang huminga ng sariwang hangin. Unti-unti nang sumisikat ang araw, ang kalangitan ay may halong kahel at rosas at ang hamog ay kumikislap sa mga dahon ng halaman. Sa unang tingin, payapa ang baryo, ngunit para kay Silvestre, may kakaibang pakiramdam sa paligid. Parang may nagbabantay sa bawat galaw niya. Habang naglalakad siya sa daan, may ilang taong nasalubong. Isang matandang babae na may dalang timba ng tubig ang biglang napahinto nang makita siya. Napamulagat ito. "Ata, ikaw pala yan, Silvestre," sabi nito sa nanginginig na tinig. Tumango lamang siya. "Kumusta po kayo, Aling Marta?" sagot niya ng mahinahon. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Sa halip, mabilis itong umalis, parang may iniiwasan. Ilang hakbang pa, may grupo ng kabataang nag-uusap sa gilid ng kalsada. Nang mapansin siya, bigla silang tumahimik. Ang ilan ay napaatras, ang iba naman ay nagkunwaring may inaayos. "Siya yon, di ba? Yung nakapatay. Sabi ko na babalik yan." Narinig ni Silvestre ang mga salitang iyon na parang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Ngunit hindi na siya tumigil. Matagal na siyang natutong lunukin ang ganitong uri ng sakit. Sa gitna ng baryo, may maliit na tindahan na pagmamay-ari ni Mang Isko. Dito madalas nagtitipon ng mga tao upang magbalitaan. Pumasok si Silvestre upang bumili ng bigas at sardinas. Pagpasok niya, biglang tumahimik ang loob. May 3 lalaking nagkakape sa isang mesa. Lahat sila ay sabay-sabay na napatingin sa kanya. "Magandang umaga po," bati niya. Walang sumagot agad. Si Mang Isko ang unang nagsalita. "Oh, Silvestre, nakabalik ka na pala," sabi nito, pilit nang umiti. "Opo, Mang Isko," tugon niya. "May mabibili po ba akong bigas?" Oo naman," sagot ng matanda. Habang kinukuha ni Mang Isko ang kanyang binibili, narinig ni Silvestre ang mahinang usapan ng mga lalaki sa likod. "Delikado yan. Baka bumalik ang kamalasan." Simula nung dumating siya, may nakita na raw sa gubat. Napatigil ang kamay ni Silvestre. "Anong nakita?" tanong niya. Nagkatinginan ng mga lalaki, halatang nag-alangan. Sa huli, nagsalita ang isa. "May mga taong nagsasabing may aninong gumagala sa gabi," sabi nito. "May mga kambing na namamatay, wala ng dugo. Parang dati. Alam ni Silvestre ang ibig sabihin nito. Parang noong panahon ay nakusahan siyang pumatay. "May nawawala na rin bang tao?" tanong niya. Umiling ang lalaki. "Wala pa, pero natatakot na ang lahat." Tumahimik si Silvestre. Kinuha niya ang binili at nagbayad. "Salamat po," sabi niya bago lumabas. Habang naglalakad pa uwi, mas bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi pala siya nagkakamali. May nangyayari na naman. At tila inuulit ng kasaysayan ng sarili. Pagdating niya sa bahay, binuksan niya ang baul na naiwan ng kanyang lolo. Matagal na niya itong hindi ginagalaw. Natabunan na ito ng alikabok at sapot ng gagamba. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang mga lumang aklat, papel at anting-anting. May mga sulat kamay na dasal. May mga diagram ng kakaibang simbolo. May mga tala tungkol sa mga nilalang sa dilim. Isa-isang binasa ni Silvestre ang mga ito.
Ang aswang ay hindi basta lumilitaw. Karaniwan itong sumusunod sa galit, inggit at dugo. Kapag may namatay ng marahas, maaaring mag-iwan ng bakas sa kabilang mundo. Ang kaluluwa ng napaslang ay maaaring maging daan. Napahinto siya. Naalala niya si Mang Lucio. Naalala niya ang dugong pumatak sa lupa. Diyos ko, bulong niya. Kinagabihan, muling bumigat ang katahimikan sa baryo. Nagpasya si Silvestre na magbantay. Dala ang maliit na itak na iniwan ng kanyang lolo at ang kanyang mga anting-anting, lumabas siya ng bahay bandang hating gabi. Tahimik ang lahat. Tanging tunog ng kanyang mga yapak ang maririnig. Naglakad siya patungo sa gilid ng gubat. Doon niya naramdaman ang pagbabago ng hangin. Biglang lumamig. Parang may humihigop ng init sa paligid. Mula sa dilim, may narinig siyang mahinang ungol. Isang tunog na hindi tao, hindi hayop. Parang pinagsamang dalawa. Napahigpit ang hawak niya sa itak. Lumabas ka, bulong niya. Walang sumagot. Ngunit unti-unting may gumalaw sa mga puno. Isang aninong gumagapang. Isang hugis na hindi malinaw. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Silvestre. Ang kasamaan na minsan niyang hinarap ay hindi pa tuluyang nawala. At ang kanyang pagbabalik ay hindi nagkataon lamang. Ito ay isang panawagan, isang hamon, isang laban na muli niyang kailangang harapin. Nanatiling nakatayo si Silvestre sa gilid ng gubat, hindi gumagalaw, hindi humihinga ng malalim. Tila natutunaw ang kanyang katawan sa lamig ng hangin, habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa gumagalaw na anino sa pagitan ng mga puno. Ang mga dahon ay marahang gumagalaw kahit walang hangin. Ang lupa ay parang may bumubulong. Mula sa dilim, unti-unting humiwalay ang anino sa puno. Isang anyong tila tao, ngunit hindi ganap na tao. Baluktot ang tindig. Mahaba ang mga braso. At ang mga paa, nakabaligtad. Nanlaki ang mga mata ni Silvestre. Hindi siya nagkakamali. Ito ang nakita niya noon. Ito ang nilalang na dahilan ng kanyang pagkakakulong. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit parang nakabaon ang kanyang mga paa sa lupa. Parang hinihigop siya ng takot at alaala. Hindi na naman, bulong niya. Biglang umalingaw-ngaw ang isang matinis na tawa mula sa dilim. Hindi ito masaya. Hindi ito tao. Parang tunog ng sirang kahoy na kinakaladkad sa bato. Silvestre, nanginginig ang kanyang katawan. Kilala mo pa ba ako? Parang kutsilyong pumasok sa kanyang tenga ang boses. Mahina niyang inilabas ang rosaryo at ang maliit na pilak na krus mula sa kanyang bulsa. Sa ngalan ng may kapal, mahinang bulong niya. Ngunit bago pa niya matapos ang dasal, biglang kumaripas ang anino. Sa isang iglap, nawala ito sa kanyang paningin. Nagulat si Silvestre. Napalingon siya sa kaliwa. Wala. Sa kanan. Wala. Sa likod. Isang matalim na ungol ang biglang sumabog sa kanyang tenga. Mabilis siyang napalundag. Sa likod ng isang malaking puno ng acacia, naroon ang nilalang. Mas malinaw na ngayon ang itsura nito. Payat ang katawan. Itim ang balat na parang sunog na kahoy. Mahaba ang dila na tila ahas. At ang mga mata, pula, parang nagbabagang uling. Bakit mo ako pinatay? Sigaw nito. Hindi kita pinatay, sigaw ni Silvestre. Ikaw ang umatake. Umalingaw-ngaw ang halakhak ng nilalang. Pinatay mo ang katawan, pero pinalaya mo ang dilim. Biglang sumugod ang nilalang. Mabilis. Mas mabilis kaysa tao. Kusang gumalaw ang katawan ni Silvestre. Iwinasiwas niya ang itak at tinamaan ang balikat ng nilalang. Sumirit ang maitim na likido, hindi dugo. Parang malapot na alkitran.
Napaatras ang nilalang at napasigaw. Ngunit hindi ito bumagsak. Sa halip, lalo itong nagngit-ngit. Hindi pa tapos. Bigla nitong itinaas ang mga kamay at kumalat ang malamig na hangin. Parang may dumadagundong sa ilalim ng lupa. Naramdaman ni Silvestre na bumibigat ang kanyang katawan. Parang hinihila siya pababa. Nangihina ang kanyang mga tuhod. Naalala niya ang mga aral ng kanyang lolo. Kapag ang dilim ay umatake sa katawan, ang liwanag ay dapat manggaling sa loob. Pinikit niya ang mga mata. Mahigpit niyang hinawakan ang krus. At buong lakas niyang binigkas ang orasyon. Sa liwanag ng may kapal, sa ngalan ng banal na dugo, sa lakas ng mga ninuno. Biglang uminit ang kanyang dibdib. Parang may apoy na nagliyab sa loob niya. Ang krus sa kanyang kamay ay kumislap. Isang mapusyaw na liwanag ang kumalat sa paligid. Napaatras ang nilalang. Napahiyaw ito sa sakit. Hindi mo ako matatalo. Ngunit patuloy ang pagliwanag. Nang tuluyang masilaw ang nilalang, naglaho ito na parang usok. Tahimik. Biglang bumalik ang normal na tunog ng kagubatan. Narinig muli ang huni ng kuliglig, ang ihip ng hangin, ang lagaslas ng mga dahon. Napaluhod si Silvestre sa lupa. Hingal na hingal, pawis na pawis. Parang naupos ang lahat ng lakas niya. Buhay ka pa! Bulong niya sa sarili. Ngunit alam niyang hindi iyon pagtatapos. Tumayo siya ng marahan at umuwi bago pa mag-umaga. Pagdating sa bahay, naghilamos siya at naupo sa harap ng altar. Ngayon ay sigurado na siya. Hindi lamang ito ordinaryong aswang. May koneksyon ito sa nakaraan. May kinalaman ito kay Mang Lucio at sa kasalanan niyang minsan niyang pinasan. Kinabukasan, kumalat ang balita. May isang kambing ang natagpuang patay sa gilid ng gubat. Tuyo ang katawan, walang dugo, at may bakas ng kakaibang paa sa lupa, nakabaligtad. Nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. May mga umiiyak, may mga nagagalit, may mga natatakot. Bumabalik na naman, sigaw ng isa. Simula nung dumating siya, sigaw ng isa pa. Si Silvestre ang may dala ng sumpa. Narinig ni Silvestre ang lahat mula sa malayo. Tahimik siyang nakatayo sa labas ng kanyang bahay. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagtanggol. Ngunit sa kanyang puso, nagliyab ang isang desisyon. Hindi na siya muling tatakbo. Hindi na siya magtatago. Kahit kamuhian siya ng lahat. Kahit muli siyang mapagbintangan, haharapin niya ang dilim at wawakasan niya ito kahit pa ang kapalit ay ang sarili niyang kaluluwa. Mabigat ang hangin sa buong baryo kinabukasan. Parang may nakasabit na anino sa bawat bubong, sa bawat puno, sa bawat puso ng tao. Ang mga bata ay hindi na naglalaro sa labas. Ang mga pinto ay maagang sinasarado. Ang mga ilaw ay pinapatay bago pa sumapit ang hating gabi. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Silvestre ay muling naging sentro ng takot. Hindi na siya pinapansin sa daan. O kung papansinin man, puro masamang tingin. Parang isa siyang salot na kailangang iwasan. Tahimik siyang naglalakad patungo sa bahay ni Aling Marta, ang matandang nakasalubong niya noong nakaraang araw. Siya lamang ang naisip niyang maaaring may alam sa mga nangyayari. Matagal na itong nakatira sa baryo, bago pa man dumating si Mang Lucio, bago pa man siya makulong. Huminto siya sa harap ng maliit na kubo na halos lamunin na ng mga halaman. Kumatok siya ng marahan. Aling Marta, ako po si Silvestre. Walang sumagot. Muli siyang kumatok. Mas malakas. Maya-maya, dahan-dahang bumukas ang pinto. Sumilip ang kulubot na mukha ng matanda at nang makita siya, bahagyang napaatras. Anong kailangan mo? Tanong nito. May itatanong lang po sana ako, sagot niya. Tungkol kay Mang Lucio.
At sa mga nangyayari ngayon, nanlaki ang mga mata ni Aling Marta. Tapos na yon, sagot nito. Kalimutan mo na. Huwag po, maring sabi ni Silvestre. May bumabalik. Nakita ko kagabi. Napatigil ang matanda. Tahimik. Pagkatapos, dahan-dahan nitong binuksan ang pinto. Pumasok ka, bulong nito. Sa loob ng kubo ay amoy lumang kahoy at tuyong dahon. May maliit na lamparang langis na nagbibigay ng mahinang liwanag. Umupo sila sa harap ng isang lumang mesa. Matagal munang walang nagsalita. Sa huli, si Aling Marta ang unang bumasag ng katahimikan. Hindi mo alam ang buong katotohanan, Silvestre, sabi nito. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong niya. Huminga ng malalim ang matanda. Si Mang Lucio, hindi siya ordinaryong tao, bulong nito. Nanlaki ang mga mata ni Silvestre. Alam ko, sagot niya. Nakita ko. Huwag mo muna akong putulin, putol ni Aling Marta. Hindi siya ganap na aswang at hindi rin ganap na tao. Napatigil si Silvestre. Anong ibig ninyong sabihin? Noong bata pa ako, simulang kwento ng matanda, may isang babaeng nagngangalang Rosa. Maganda, mabait, pero iniiwasan ng lahat. Sabi ng matatanda, may dugong engkanto ang pamilya niya. Siya ang nanay ni Mang Lucio? Tumango si Aling Marta. Isang gabi, nawalan ng asawa si Rosa. Pinatay raw ng mga tulisan. Naiwan siyang mag-isa, buntis at walang matuluyan. Lumapit siya sa isang nilalang sa gubat para humingi ng tulong. Anong nilalang? Tanong ni Silvestre. Isang matandang bantay ng dilim, sagot ng matanda. Hindi aswang, hindi rin demonyo. Isa siyang nilalang na nagbibigay ng kapangyarihan kapalit ng kaluluwa. Nanlamig ang batok ni Silvestre. Tinanggap ni Rosa ang alok, patuloy ni Aling Marta. Binigyan siya ng lakas para mabuhay. Pero ang kapalit, ang anak niya ay magiging tulay ng dilim at liwanag. Si Mang Lucio. Oo, sagot ng matanda. Lumaki siyang tahimik, mabait noong una. Pero habang tumatanda, unti-unting nagbabago. Kapag bilog ang buwan, nawawala siya. Kapag may galit o takot sa baryo, lalo siyang humihina. At mas nagiging halimaw. Napahawak si Silvestre sa kanyang noo. Kaya pala, hindi kanya sinadyang saktan noon. Dagdag ni Aling Marta. Nawala siya sa sarili, kinain siya ng sumpa. Pero bakit bumabalik ngayon? Tanong ni Silvestre. Napayuko ang matanda. Dahil hindi siya lubusang napatahimik, sagot nito. Pinatay mo ang katawan, pero hindi mo napalaya ang kaluluwa. Naalala ni Silvestre ang sinabi ng nilalang sa gubat. Pinatay mo ang katawan, pero pinalaya mo ang dilim. Ibig sabihin, nanginginig na sabi niya, ako ang dahilan kung bakit nandito pa siya. Oo, sagot ni Aling Marta. Ikaw ang huling pumatay sa kanya. Nakakabit sa iyo ang galit niya. Tahimik si Silvestre. Parang may humigpit sa kanyang dibdib. May paraan pa ba para matapos ito? Tanong niya. Tumango ang matanda. May ritual, sabi nito. Isang ritual ng pagpapatahimik, pero mapanganib. Ano po yon? Kailangan mong dalhin ang mga labi ni Mang Lucio sa sagradong bahagi ng gubat, doon kung saan unang nakipagkasundo ang kanyang ina sa nilalang. Nasaan po iyon? Sa puno ng banal na ugat, sagot ni Aling Marta. Isang matandang puno na hindi tinatamaan ng araw. Anong kailangan kong gawin doon? Kailangan mong humarap sa kanyang kaluluwa, sagot ng matanda, at humingi ng tawad. Hindi sa salita lamang, kundi sa puso. Kung hindi, hindi ka na niya titigilan, sagot ni Aling Marta. At pati ang baryo ay madadamay. Tumayo si Silvestre. Gagawin ko po, sabi niya.
Kahit pa ang kapalit ay ang kanyang buhay. Pag-uwi niya, agad niyang hinanap ang lugar kung saan inilibing si Mang Lucio noon. Sa likod ng lumang kapilya, sa ilalim ng isang punong mangga, naroon ang simpleng puntod. Lumuhod siya. "Patawad," bulong niya. Hinukay niya ang lupa gamit ang lumang pala. Mabagal, tahimik, at habang lumalalim ang hukay, unti-unting bumabalik ang malamig na hangin. Parang may nagmamasid, parang may nagagalit. Nang tuluyan niyang makita ang mga buto at lumang damit, naramdaman niyang may biglang dumaan na anino sa likuran niya. Isang bulong ang umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. "Hindi ka na makakatakbo." Nanigas si Silvestre. At alam niyang nagsisimula na ang tunay na laban. Hindi na nag-aksaya ng oras si Silvestre. Matapos niyang hukain ang mga labi ni Mang Lucio, maingat niyang inilagay ang mga buto at piraso ng lumang damit sa isang telang puti. Tinali niya ito gamit ang pulang sinulid na iniwan ng kanyang lolo, isang panangga laban sa masamang espiritu. Habang ginagawa niya iyon, ramdam niya ang bigat sa hangin. Parang may nagbabantay. Parang may matang nakatitig mula sa dilim. Ngunit hindi siya tumigil. Alam niyang kapag nag-alinlangan siya ngayon, mas lalong lalakas ang sumpa. Nang sumapit ang dapit hapon, inihanda niya ang kanyang sarili. Isinuot niya ang lumang kwintas na may anting-anting. Isinilid sa bagang rosaryo, kandila, asin, bawang at ang maliit na aklat ng orasyon ng kanyang lolo. Isinabit niya sa baywang ang itak. Bago umalis, lumuhod siya sa harap ng altar. "Gabayan ninyo po ako," bulong niya. "Kung ito na ang huli kong lakad, tanggap ko." Paglabas niya ng bahay, mapula na ang langit. Ang araw ay tila dugo ang bilog na unti-unting lumulubog sa likod ng bundok. Walang taong lumabas upang pigilan siya. Walang nagpaalam. Lahat ay nakakulong sa kani-kanilang bahay, nagdarasal na sana ay matapos na ang bangungot. Tahimik siyang naglakad patungo sa gubat. Habang papalapit siya, lalong lumalamig ang hangin. Unti-unting naglalaho ang liwanag at parang may bumubulong sa bawat hakbang niya. "Bumalik ka. Hindi pa huli. Sumuko ka na." Ngunit hindi siya tumigil. Pinagpatuloy niya ang paglalakad hanggang tuluyang lamunin ng dilim ang paligid. Ang mga puno ay nagmistulang higanting bantay. Ang mga ugat ay parang mga ahas na gumagapang sa lupa. Paminsan-minsan, may naririnig siyang kaluskos. Minsan ay tila yabag ng paa. Minsan ay tila iyak. Ngunit hindi siya lumilingon. Alam niyang ang paglingon ay tanda ng takot. At ang takot ay pagkain ng dilim. Matapos ang halos 2 oras na paglalakad, may nakita siyang kakaibang anyo sa gitna ng kagubatan. Isang napakalaking puno. Mas malapad kaysa sa 10 taong magkakahawak kamay. Mas matanda kaysa sa alaala ng baryo. Ang mga ugat nito ay nakalitaw sa lupa, parang mga dambuhalang ugat ng halimaw. At sa ilalim nito, walang tumutubong damo. Lupa lamang. Itim. Basa. Ito ang puno ng banal na ugat. Dito raw naganap ang kasunduan. Dito nagbukas ang pintuan sa dilim. Lumapit si Silvestre ng dahan-dahan. Naramdaman niyang bumibigat ang kanyang dibdib. Parang may pumipiga sa kanyang puso. Nang marating niya ang gitna, inilapag niya ang telang may lamang labi. Naglatag siya ng asin sa paligid. Naglagay ng kandila sa 4 na sulok at sinindihan ng mga ito. Sa bawat sindi, may kasabay na bulong ng dasal. Sa silangan, sa kanluran, sa hilaga, sa timog. Nang matapos, lumuhod siya sa harap ng mga labi. "Lucio," bulong niya, "hindi kita sinadyang patayin. Natakot ako, nagkamali ako. Patawad." Biglang umihip ang malakas na hangin.
Nayanig ang mga sanga ng puno. Namatay ang 2 kandila. Mula sa dilim, may unti-unting lumitaw na anino. Parang usok, parang hamog. Unti-unting humubog sa anyo ng isang tao. Si Mang Lucio. Ngunit hindi na siya tulad noon. Maputla ang balat. Walang mata. May maitim na butas lamang sa muka. At ang bibig ay tila laging nakabuka sa tahimik na sigaw. Patawad? Umalingaw-ngaw ang boses nito. 10 taon akong nagdusa. 10 taon sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nanginginig si Silvestre. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang buong katotohanan. Pero ikaw ang pumatay, sagot ng kaluluwa. Ikaw ang nagbukas ng pintuan. Biglang gumalaw ang lupa. Ang mga ugat ng puno ay dahan-dahang gumapang papalapit kay Silvestre. Parang mga ahas na handang sumakal. Bayaran mo, bulong ng espiritu. Bayaran mo ang dugo. Paano? Sigaw ni Silvestre. Sabihin mo, gagawin ko. Tumawa ang kaluluwa. Isang tunog na parang nababasag na salamin. Dugo ang humingi ng kapalit. Dugo rin ang babawi, sabi nito. Biglang sumakit ang ulo ni Silvestre. Parang may pumapasok sa kanyang isip. Mga alaala, mga sigaw, mga patay na hayop, mga nawawalang tao, at isang larawan. Isang babaeng umiiyak sa ilalim ng punong ito. Si Rosa, ang ina ni Lucio. Ang sumpa ay hindi lang sa akin, sabi ng espiritu. Nakalat na ito sa baryo, sa galit, sa takot, sa kasinungalingan. Kung gusto mo itong tapusin, patuloy nito, kailangan mong linisin ang pinagmulan. Paano? Tanong ni Silvestre. Kunin mo ang puso ng sumpa, sagot ng espiritu. Ang bagay na iniwan ng nilalang kay Rosa. Nasaan? Sa ilalim ng lumang balon, sa gitna ng baryo, bulong nito. Biglang lumakas ang hangin, namatay ang lahat ng kandila, at sa isang iglap, naglaho ang kaluluwa. Napatumba si Silvestre sa lupa, hingal na hingal. Ngunit malinaw na sa kanyang isipan ang susunod na hakbang. Ang lumang balon sa gitna ng baryo, ang puso ng sumpa. At alam niyang ang susunod niyang lalakbayin ay mas mapanganib kaysa sa gubat. Dahil ang tunay na dilim ay nasa mismong puso ng kanilang komunidad. Hindi pa sumisikat ang araw nang makabalik si Silvestre sa baryo. Maputla ang kanyang mukha. Namumugto ang mga mata. Parang may iniwang bahagi ng kanyang kaluluwa sa ilalim ng puno ng banal na ugat. Habang naglalakad siya sa makipot na daan, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanyang noo ay mainit sa pag-aalala. Sa gitna ng baryo, tahimik na nakatayo ang lumang balon. Bilog, gawa sa batong tinabunan na ng lumot. Matagal na itong hindi ginagamit. Noon pa man, may mga bulong-bulungan na tungkol dito. May mga batang nawawala. May mga nagsasabing may umiiyak sa gabi. May mga nakikitang anino na lumalabas sa bunganga nito tuwing kabilugan ng buwan. Ngunit walang naglalakas loob na magsiyasat. Ngayon, naroon si Silvestre. Nakatayo sa harap nito. Pinagmamasdan ang madilim na bunganga na tila walang hanggan ng lalim. Parang isang bibig na handang lumamon. Umupo muna siya sa tabi at huminga ng malalim. Inilabas niya ang maliit na aklat ng orasyon. Binuklat ito sa pahinang may marka ng kanyang lolo. Sa lugar na dinadaluyan ng sumpa, huwag pumasok ng walang liwanag at pananalig. Kinuha niya ang 3 kandila. Sinindihan ang mga ito. Isa ay inilagay niya sa gilid ng balon. Isa sa kanyang harapan. Isa sa kanyang likuran. Isang tatsulok ng liwanag.
Pagkatapos naglatag siya ng asin sa paligid. Tahimik siyang nagdasal. Nang matapos dumukwang siya at sumilip sa loob. Walang makita. Tanging itim. Ngunit may narinig siya. Isang mahinang patak. Plok. 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 Parang tibok ng pusong nagdurusa. Bigla siyang kinabahan. May tao ba riyan? Sigaw niya. Walang sumagot. Ngunit may bumalik na tunog. Isang bulong. Mahina. Silvestre. Napaatras siya. Kumislap ang kandila. Nanginginig ang apoy. Hindi siya nagkamali. May nasa loob. Itinali niya ang lubid na dala niya sa isang matibay na poste malapit sa balon. Tinali ang kabilang dulo sa kanyang baywang. Isang huling dasal. Isang malalim na hinga. At dahan-dahan siyang bumaba. Ang mga paa niya ay sumasayad sa malamig at basang bato. Habang bumababa siya, unti-unting nawawala ang liwanag ng araw. Hanggang sa kandila na lamang sa kanyang kamay ang nagbibigay ng ilaw. Mabaho ang hangin. Amoy bulok. Amoy lumang dugo. May nararamdaman siyang dumidikit sa kanyang balat. Parang uhog. Parang malapot na hamog. Pagdating niya sa kalahati, biglang may gumalaw sa pader. Isang maitim na anyo. Parang gagamba. Ngunit may mukha ng tao. Napasinghap siya. Mabilis niyang binasbasan ng asin ang nilalang. Napaatras ito at naglaho sa dilim. Ilang sandali pa, narating niya ang ilalim. May mababaw na tubig. At sa gitna nito, may nakita siyang maliit na altar na yari sa bato. Sa ibabaw nito, may isang bagay na nakabalot sa tuyong dahon at pulang tela. Ang puso ng sumpa. Lumapit siya. Ngunit bago pa niya mahawakan niyon, biglang umalingaw-ngaw ang mga boses. Mga tinig ng mga taong kilala niya. Kasalanan mo ito. Dahil sa'yo, naghirap kami. Umalis ka na. Nakita niya ang imahe ng kanyang ina. Nakatayo sa harap niya. Umiiyak. Anak, bakit mo kami iniwan? Tanong nito. Napahagulgol si Silvestre. Nay, patawad. Ngunit biglang nagbago ang mukha nito. Naging itim, walang mata, at sumigaw. Sinungaling. Napaatras si Silvestre. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo. Ang dilim ay gagamit ng pinakamahina mong alaala. Mahigpit niyang hinawakan ng krus. Hindi kayo totoo, sigaw niya. Hindi kayo ang pamilya ko. Biglang naglaho ang mga imahe. Nanumbalik ang katahimikan. Lumapit siyang muli sa altar. Maingat niyang binuksan ang telang bumabalot sa bagay. Sa loob, naroon ang isang kakaibang bato. Pulang-pula. Parang puso. May ugat-ugat na gumagalaw sa ibabaw nito. Parang buhay. Bigla itong kumabog. Thump. 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 Napatigil si Silvestre. Ito na, bulong niya. Nang hawakan niya ito, biglang dumaloy ang matinding lamig sa kanyang katawan. Parang may pumapasok na libong karayom sa kanyang ugat. Napapikit siya sa sakit. Sa kanyang isipan, may nakita siyang larawan. Si Rosa, hawak ang batong ito. Umiiyak habang kinakausap ang nilalang sa dilim. Narinig niya ang boses. Sa dugong ito, sa pusong ito, itinatali ko ang aking lahi sa dilim. Nang bumalik siya sa sarili, hawak na niya ang bato. Agad niya itong isinilid sa sako na may asin at bawang. Itinali ng mahigpit. Hindi ka na makakasama, bulong niya. Mabilis siyang umakyat gamit ang lubid. Habang paakyat, naramdaman niyang parang may humahabol. May mga kamay na humahawak sa kanyang paa. May mga ungol sa ibaba. Ngunit hindi siya lumingon. Sa huling lakas, nakaakyat siya sa bunganga ng balon. Nang makarating siya sa itaas,
Bigla siyang bumagsak sa lupa. Hingal na hingal, pawis na pawis. Ngunit hawak niya ang puso ng sumpa. Sa malayo, narinig niya ang tila sigaw ng galit mula sa gubat. At alam niyang hindi matutuwa ang dilim sa kanyang ginawa. Nagsisimula pa lamang ang tunay na digmaan. Halos hindi makabangon si Silvestre mula sa pagkakahandusay sa tabi ng balon. Nanginginig ang kanyang buong katawan at tila nauupos ang lakas sa bawat paghinga. Ngunit kahit pagod na pagod, hindi niya binitiwan ang sako na kinalalagyan ng pulang bato. Mahigpit niya itong yakap. Parang isang sanggol na kailangang ipagtanggol. Unti-unti siyang tumayo. Sa paligid, nagsisimula ng magising ang baryo. May tumitilaok na manok. May nagbubukas ng bintana. May mga yabag ng paa sa malayo. Ngunit kasabay ng mga tunog ng buhay, may kakaibang bigat sa hangin. Parang may paparating na bagyo na hindi makikita sa langit. Dinala ni Silvestre ang sako pauwi. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang pulso ng bato. Tamp, tamp. Parang may sariling tipok. Parang may pusong galit na galit. Pagdating sa bahay, agad niyang isinara ang pinto at bintana. Inilatag niya ang sako sa harap ng altar ng kanyang lolo. Naglatag siya ng asin sa sahig. Nagpaikot ng kandila at nagsimulang magdasal. Ngunit bago pa man siya matapos, biglang namatay ang apoy. Isa-isa. Parang may humihip na hindi niya nakikita. Lumamig ang silid. Nagsimulang gumalaw ang mga anino sa dingding. At mula sa sulok ng bahay, may unti-unting lumitaw na hugis. Isang pamilyar na figura. Si Mang Lucio. Ngunit mas madilim. Mas galit. Mas buo. Hindi na siya usok. Hindi na siya anino. May anyo na siya. Akala mo ba matatalo mo ako? Umalingaw-ngaw ang boses. Hindi ka na makakatakas sa sumpa. Napatayo si Silvestre. Hinugot niya ang itak. Hindi na ako tatakbo. Mariing sabi niya. Tapos na ang lahat. Tumawa ang nilalang. Walang tapos hanggat may galit sa puso mo. Sagot nito. Biglang umalog ang bahay. Nayanig ang mga dingding. May mga bitak na lumitaw sa sahig. Mula sa mga bitak, may umuusbong na itim na usok. Parang mga ahas na gumagapang. Inangat ni Silvestre ang krus. Sa ngalan ng liwanag. Ngunit naputol ang kanyang dasal. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Parang may sumisigaw sa loob ng kanyang isipan. Mga alaala ng kulungan. Mga suntok. Mga sigaw. Mga gabi ng pag-iisa. Wala kang silbi. Salot ka. Dapat ka nang mamatay. Napahawak siya sa kanyang ulo. Napaluha. Ito ang sandata ng dilim. Ang kanyang sariling sugat. Ngunit sa gitna ng sakit, may naalala siya. Ang mukha ng kanyang ina. Ang boses ng kanyang lolo. Ang mga gabing tinuturuan siyang magdasal. Ang mga panahong may naniniwala pa sa kanya. Unti-unti niyang inangat ang ulo. Hindi ako perpekto, sabi niya. Nagkamali ako, nagkasala ako, pero nagsisi ako. Biglang lumiwanag ang kanyang dibdib. Parang may apoy na sumiklab sa loob. Ang krus sa kanyang kamay ay muling kumislap. Hindi mo na ako pag-aari, sigaw niya. Sumigaw ang nilalang. Nagliyab ang mga anino. Parang nasusunog. Ngunit hindi pa rin ito tuluyang naglaho. Habang buo ang puso ng sumpa. Babalik ako! Sigaw nito. Biglang naglaho si Mang Lucio. Bumagsak si Silvestre sa sahig. Hingal na hingal. Ngunit buhay. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang sako. Ngayon ay malinaw na sa kanya. Hindi sapat na hawakan lamang ang bato.
Kailangan itong wasakin. Kailangan itong sunugin. Kailangan itong ibalik sa pinanggalingan nito. Naalala niya ang lumang sulat ng kanyang lolo. Ang pusod ng sumpa ay nililinis sa apoy at panalangin sa lugar kung saan unang umiyak ang lupa. Isang lugar ang pumasok sa kanyang isip, ang lumang talon sa likod ng bundok. Doon unang natagpuan si Rosa na umiiyak noon. Doon sinasabing nagbukas ang daan sa dilim, ang talon ng bato. Kinuha niya ang kanyang bag. Inilagay ang sako. Isinuot ang anting-anting. At muling huminga ng malalim. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Kasama niya ang liwanag ng kanyang pinanggalingan. At sa huling laban na paparating, handa na siyang isugal ang lahat, kahit ang sarili niyang buhay. Bago pa man sumikat ang araw, umalis na si Silvestre sa baryo. Tahimik ang paligid. Parang humihinto ang oras tuwing siya'y dumaraan. May mga bahay na nakapinid ang bintana. May mga matang nakasilip sa siwang ng dingding. Alam ng lahat na may ginagawa siya. Ngunit walang nagtanong. Walang pumigil. Marahil ay pagod na rin silang matakot. Dala ang sako na may lamang puso ng sumpa. Tinahak niya ang makitid na daan paakyat ng bundok. Matarik ang landas. Madulas ang mga bato at siksik ang mga ugat ng puno. Ilang beses siyang muntik madapa, ngunit hindi niya hinayaang mabitawan ang dala. Habang papalayo siya sa baryo, lalong lumalakas ang pulso ng bato. Thump, thump. Parang nagiging mas galit. Parang alam nitong malapit na ang wakas. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, narinig niya ang dagundong ng tubig. Una ay mahina. Pagkatapos ay palakas ng palakas. Hanggang sa tuluyan niyang makita ang talon ng bato. Isang napakalawak na talon na bumabagsak mula sa matayog na bangin. Ang tubig ay tila pilak na humahawi sa hangin. Sa ibaba nito ay isang malalim na lawa na kulay asul-itim. Malamig. Tahimik. Parang may itinatagong lihim. Sa paligid ng talon, may mga batong hugis kakaiba, parang mga rebulto ng umiiyak na tao. Sabi ng matatanda, iyon daw ang mga kaluluwang hindi nakalaya. Lumapit si Silvestre sa gitna ng malapad na bato sa harap ng talon. Dito raw unang umiyak si Rosa. Dito raw niya isinuko ang sarili sa dilim. Inilapag ni Silvestre ang sako. Naglatag ng asin. Nagpaikot ng kandila at nagsindi ng tuyong kahoy na dala niya. Unti-unting nagliyab ang maliit na apoy. Kasabay nito, biglang dumilim ang langit. Parang may ulap na biglang sumakop sa araw. Lumakas ang ihip ng hangin. At mula sa likod ng talon, may unti-unting lumabas na mga anino. Hindi isa, hindi dalawa, kundi marami. Mga nilalang na may baluktot na katawan. May pakpak. May sungay. May mga matang nagliliyab. Sa gitna nila, lumitaw ang anyo ni Mang Lucio. Ngunit ngayon, mas malaki na siya. Mas mabigat ang presensya. Parang pinagsama-samang galit ng lahat ng kaluluwang naipit sa sumpa. Huli na ang lahat. Umalingaw-ngaw ang boses niya. Sa sandaling hawakan mo ang puso, ikaw ay magiging bahagi namin. Mahigpit na hinawakan ni Silvestre ang krus. Hindi na, sagot niya. Tinatapos ko na ito. Biglang sumugod ang mga anino. Parang alon ng dilim. Sabay-sabay. Mabilis. Iniwasan ni Silvestre ang unang umatake. Iniwas-iwas ang itak. Tinamaan ang isa. Naglaho sa usok. Ngunit may pumalit agad. Isaiah, 2, 3. Nasugatan ang kanyang braso. Dumugo. Naramdaman niya ang kirot. Ngunit hindi siya tumigil. Habang lumalaban, patuloy siyang nagdarasal. Bawat bigkas ng orasyon ay may kasamang liwanag.
Bawat hampas ay may kasamang lakas ng loob. Ngunit unti-unti napapalibutan siya. Nangihina na ang kanyang tuhod. Humihina na ang kanyang paghinga. Sa huli, natumba siya sa bato. Lumapit si Mang Lucio. Ngumiti. Isang ngiting walang awa. "Tapos ka na," sabi nito. "Hindi pa." Bulong ni Silvestre. Sa huling lakas, inabot niya ang sako. Binuksan ito. Kinuha ang pulang bato. Agad itong kumislap. Parang nagngangalit. Sumigaw ang mga anino. "Hindi!" Mahigpit niyang hinawakan ang bato kahit sinusunog nito ang kanyang balat. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng pagsisisi, sa ngalan ng kapatawaran, inilapit niya ang bato sa apoy. Ngunit biglang may humawak sa kanyang kamay. Isang malamig na kamay. Si Mang Lucio. "Kung wasakin mo yan, sasama ka sa akin," bulong nito. Napatingin si Silvestre sa mga mata nito at nakita niya roon. Hindi galit, hindi poot, kundi lungkot. Isang kaluluwang matagal nang nawawala. "Kung iyon ang kapalit," sagot ni Silvestre, "handa ako." At buong lakas niyang itinulak ang bato sa apoy. Biglang sumabog ang liwanag. Isang matinding init ang kumalat. Napabulag si Silvestre. Napahiyaw ang mga anino. Nagyanig ang bundok. Ang talon ay tila huminto sa pagbagsak. At sa gitna ng liwanag at apoy, nawala ang lahat. Nang magmulat siya ng mata, nakahiga siya sa malamig na bato. Tahimik na muli ang paligid. Wala na ang mga anino. Wala na si Mang Lucio. Tanging ang talon at ang hangin na lamang ang naroon. Ngunit sa kanyang dibdib, may kakaibang kirot. Parang may nawala. Parang may naiwan. At alam niyang ang huling kabanata ng kanyang laban ay paparating pa lamang. Dahan-dahang iminulat ni Silvestre ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang maputlang langit na unti-unting tinatablan ng liwanag ng umaga. Ang mga ulap ay tila nililinis ng hangin at ang araw ay marahang sumusungaw sa likod ng bundok. Tahimik. Walang sigaw. Walang ungol. Walang anino. Tanging lagaslas na lamang ng talon ang naririnig. Huminga siya ng malalim. Masakit ang kanyang dibdib. Parang may pirasong nawala sa loob niya. Parang may hinugot na bahagi ng kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang umupo. Ngunit nang hina ang kanyang katawan. Napahawak siya sa bato upang hindi tuluyang bumagsak. Unti-unti, bumalik sa kanyang alaala ang nangyari. Ang liwanag, ang apoy, ang pagsabog, at ang kanyang mga salitang, "Handa ako." Napangiti siya ng mapait. Hindi niya alam kung buhay pa siya dahil sa swerte o dahil may natitira pa siyang tungkulin sa mundo. Pinilit niyang tumayo. Mabagal, masakit, ngunit nagawa niya. Pagtingin niya sa lugar kung saan niya itinapon ang bato, wala na siyang nakita. Wala nang bakas ng apoy. Wala nang pulang liwanag. Tanging abo na lamang na inanod na ng tubig. Parang hindi kailanman may nangyari. Ngunit alam niya, natapos na ang sumpa. Kahit may kapalit, habang bumababa siya ng bundok, napansin niya ang pagbabago sa paligid. Mas maliwanag ang gubat, mas sariwa ang hangin, mas buhay ang mga dahon, may mga ibong muling umaawit. Parang humihinga muli ang kalikasan. Pagdating niya sa bungad ng baryo, sinalubong siya ng kakaibang tanawin. May mga taong nagtitipon, may mga naglilinis ng bakuran, may mga batang naglalaro muli, may mga asong muling tumatahol. Wala na ang dating bigat sa hangin. Nang mapansin siya ng ilan, napatigil sila. Isa-isa siyang tiningnan. Walang galit,
Walang takot, kundi pagtataka. At unti-unting pag-asa. Lumapit si Mang Isko. Namumugto ang mga mata. "Silvestre," sabi nito. "Kagabi, parang may lindol." Tapos biglang gumaan ang pakiramdam ng lahat. Tumango si Silvestre. "Tapos na po," sagot niya. "Wala na." Lumapit si Aling Marta. May hawak na rosaryo. "Ramdam ko," sabi nito. "Nawala ang kadiliman. Tahimik ang mga tao. Parang may gustong sabihin pero walang gustong maunang magsalita." Sa huli, isang batang babae ang lumapit sa kanya. "Inay po," sabi niya, "salamat daw." Mahina nitong sabi. Nanlaki ang mga mata ni Silvestre. "Kaninong inay?" tanong niya. "Kay Mang Lucio," sagot ng bata. Napanaginipan daw po niya. Ngumiti raw. Napapikit si Silvestre. May pumatak na luha sa kanyang pisngi. Hindi niya napigilan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, gumaan ang kanyang dibdib. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang katahimikan. Kinagabihan, habang nagpapahinga siya sa bahay, biglang sumakit ang kanyang katawan. Parang may apoy na gumagapang sa kanyang ugat. Parang may humihila sa kanyang kaluluwa. Napahiga siya sa sahig. Pawis na pawis. Nanginginig. Sa harap ng kanyang mata, may lumitaw na liwanag. Isang pamilyar na anyo. Ang kanyang lolo. Nakatayo sa harap ng altar. Ngumiti. "Magaling, apo," sabi nito. "Lolo," bulong niya. "Pero may kapalit ang bawat pakikialam sa dilim," patuloy ng matanda. "Kumuha ka ng bahagi ng sumpa sa sarili mo." "Anong ibig sabihin?" tanong ni Silvestre. "Ang natirang dilim ay kumapit sa'yo," sagot nito. "Hindi ka na basta-basta mamamatay, pero hindi ka na rin magiging ganap na payapa." Nanlaki ang mga mata ni Silvestre. Ibig sabihin, sabi ng lolo, "Ikaw na ngayon ang magiging bantay." "Bantay?" "Tagapamagitan," paliwanag nito. "Sa pagitan ng liwanag at dilim, kapag may muling sumibol na kasamaan, ikaw ang tatawagin." Unti-unting naglalaho ang anyo ng matanda. "Huwag kang matakot," huling sabi nito. "Hindi ka nag-iisa." Biglang nagising si Silvestre. Nakaupo siya sa sahig. Hingal na hingal. Ngunit wala na ang sakit. Sa halip, may kakaibang init sa kanyang dibdib. Parang may apoy na mahinang nagliliyab. Sa labas, maliwanag ang buwan. At sa ilalim ng liwanag nito, naramdaman ni Silvestre. Ang kanyang laban ay tapos na. Ngunit ang kanyang misyon ay nagsisimula pa lamang. Muling sumikat ang araw sa baryo ng Dipolog na tila may dalang bagong pag-asa. Ang liwanag nito ay hindi na mabigat sa dibdib, hindi na parang nagbabantang anino. Sa halip, ito'y mainit at banayad, parang yakap ng isang ina na matagal nang nawala ngunit muling bumalik. Maagang nagising si Silvestre. Tahimik siyang naupo sa harap ng bintana ng kanyang lumang bahay. Pinagmamasdan ng mga batang nagtatakbuhan sa kalsada, ang mga magsasakang papunta sa bukid at ang mga inang nagwawalis ng bakuran. Bumabalik ang buhay. Unti-unti. Isa-isa. At sa bawat paghinga niya, ramdam niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya basta tao. Hindi na rin siya ganap na antingero. May kung anong nakaangkla sa kanyang dibdib. Isang mainit na liwanag na may kasamang malamig na anino. Isang paalala ng kanyang sinakripisyo. Isang tanda ng kanyang bagong tungkulin. Lumabas siya ng bahay. Sa daan, hindi na siya iniiwasan ng mga tao. May ilan na ngumumingiti. May ilan na tumatango bilang pagbati. May ilan na tahimik na nag-aabot ng pagkain.
Isang pirasong tinapay. Isang mangkok ng lugaw. Isang supot ng bigas. Hindi man sila magsalita, ramdam ni Silvestre ang pasasalamat. Sa gitna ng baryo, huminto siya sa tabi ng lumang balon. Ngayon, malinaw na ang tubig. Wala na ang itim na anino. May mga batang nagsisilip at nagtatawanan. Isang tanda na tuluyan na itong nalinis. Lumuhod siya sandali. Tahimik na nagdasal. Hindi para sa sarili, kundi para sa lahat. Pagkatapos, nagtungo siya sa likod ng kapilya, sa puntod ni Mang Lucio. Inayos niya ang lumang lapida. Naglagay ng sariwang bulaklak. "Patawad," bulong niya. "Salamat." Humangin ng marahan. Parang may sumagot. Mula noon, nagbago ang buhay ni Silvestre. Hindi na siya muling umalis sa baryo. Nanatili siya. Naging tahimik na tagapayo, tagapamagitan, tagapagtanggol. Kapag may batang nagkakasakit ng hindi maipaliwanag, tinutulungan niya. Kapag may panaginip na puno ng takot ang isang ina, dinadasalan niya. Kapag may kakaibang aninong gumagala sa bukid, siya ang unang tumutungo. Hindi siya humihingi ng kapalit. Hindi siya naghahangad ng papuri. Sapat na sa kanya ang katahimikan ng baryo. Ngunit may mga gabing nag-iisa siya sa harap ng altar, hawak ang rosaryo, at nakatingin sa kandilang marahang nauupos. Sa mga gabing iyon, naaalala niya ang kulungan, ang dugo, ang takot, ang mga maling desisyon, at ang mga pagkakataong muntik na siyang sumuko. Ngunit sa halip na manghinayang, pinipili niyang magpasalamat. Dahil sa kanyang pagkakamali, natuto siya. Dahil sa kanyang sakit, lumakas siya. Dahil sa kanyang pagkakasala, natagpuan niya ang kanyang layunin. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nakatayo siya sa gilid ng baryo, nakatanaw sa gubat. Tahimik. Ngunit alam niyang hindi kailanman tuluyang mawawala ang dilim. Laging may sisibol, laging may susubok, at sa bawat paglitaw nito, kailangan ng isang taong tatayo sa pagitan ng takot at pag-asa. Mahinang hinawakan ni Silvestre ang krus sa kanyang dibdib. "Hanggat may hininga ako," bulong niya, "hindi kayo makakalampas." Sa malayo, may umalingaw-ngaw na huni ng ibon. Isang huni ng pagbabantay. Isang huni ng pag-asa. At sa baryong minsang nilamon ng takot, muling namuhay ang liwanag sa katauhan ng isang dating bilanggo. Isang dating nagkasala. Isang lalaking minsang naligaw sa dilim. Ngayon ay naging bantay ng liwanag. Si Silvestre, ang antingerong muling isinilang sa gitna ng apoy, dugo at panalangin. Wakas,